isang sampal ang gumising sa natutulog na katarungan. Habang nililigtas ni Fe ang sanggol mula sa kamatayan, si Rafael ay nalulunod sa mapanlinlang na halik ni Chantal. "Aso ka lang na tinitirhan namin," bulyaw ni Alicia. Ngunit ang asong ito ay marunong lumaban. Gaano katamis ang paghihiganti ng isang pusong durog? Makakayanan mo bang pakinggan ang katotohanan ito? Ang boses ni Doña Alicia ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Wala kang halaga sa pamilyang ito kundi ang magsilbi. Kaya huwag kang umasta na parang may karapatan kang makiusap para sa batang iyan. Ang bawat salita ng matandang babae ay puno ng lason, malamig, at walang bahid ng awa. Sa mga sandaling iyon, si Fe ay nakaluhod sa malamig na sahig ng madilim na silid ng mga katulong. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig sa pagod at takot, ay mahigpit na nakayakap sa 5 buwang gulang na si Liam. Kanina pa siya walang tulog, gamit ang sariling init ng kanyang katawan at basang bimpo upang pabaunan ng ginhawa ang nagbabagang lagnat ng bata. Habang ang buong mansyon ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng hagupit ng bagyo sa labas, si Fe lang ang tanging bantay ng munting anghel na ito. Ang munting ngiti ni Liam nang bumaba ang kanyang lagnat, ang tanging kayamanan na pinanghahawakan ni Fe sa gitna ng kanyang kahirapan. Dahil sa matinding pag-aalala, naglakas loob si Fe na umakyat sa main hall upang kumuha ng karagdagang gamot. Ngunit ang kanyang nasaksihan ay mas masakit pa sa anumang hampas ng bagyo. Doon, sa gitna ng marangyang sala, nakita niya si Rafael. Ang lalaking lihim niyang tinitingala, ang ama ni Liam na dapat ay nag-aalaga sa bata, ay nandoon at nakikipaghalikan ng madamdamin kay Chantal. Ang sofa na ginto ang dekorasyon ay naging saksi sa pagtataksil ng isang ama sa kanyang may sakit na anak. Nang mapansin ang presensya ni Fe, hindi pagsisisi, kundi galit ang rumehistro sa muka ni Doña Alicia na nakatayo sa gilid. Mabilis na lumapit ang matanda at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Fe. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-awngaw sa buong silid, kasabay ng pagbagsak ng botelya ng gamot na hawak ni Fe. Ang iyong tungkulin ay maging isang piping aso na nagbabantay sa bahay na ito, Fe. Huwag kang mangahas na tumingin sa mga bagay na hindi para sa iyo. Ang boses ni Alicia ay puno ng pag-alipusta habang iniabot niya kay Chantal ang isang singsing na heirloom ng pamilya Valderrama. Tikom ang bibig mo tungkol sa nakita mo ngayong gabi. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang pamilya mo sa probinsya ay mamamatay sa gutom. Isang malakas na sipa sa kanyang dangal ang naramdaman ni Fe. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagpupuyat para iligtas ang buhay ni Liam ay tinumbasan lamang ng pandidiri at banta. Naramdaman ni Fe ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang sakit ay nanahan sa kanyang mga mata na unti-unting napupuno ng luha, ngunit walang anumang patak na lumabas. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa telang suot niya. Sinusubukang pigilan ang panginginig ng buong katawan. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing niyang kanlungan dahil kay Liam, ay biglang naging isang malamig na kulungan na gawa sa ginto at dumi. Tumalikod si Rafael. Hindi man lang tiningnan ang namamagang pisngi ng babaeng nag-aruga sa kanyang anak buong gabi. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa sampal ng kanyang ina.
Habang pabalik si Fe sa kanyang madilim na silid, bitbit ang nanginginig na si Liam. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang apdo ng kanilang pang-aapi para sa batang ito? Ang dilim ng gabi ay tila wala ng katapusan at ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa perang ibinigay ko, malamig na bangkay na ang nanay mo sa probinsya. Ang mga salitang ito ni Doña Alicia ay tila mga kadena na lalong humigpit sa leeg ni Fe habang ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa bintana ng kusina. Ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi lalong naglantad sa mga pasa at pagod na iniwan ng nagdaang gabi. Habang hinihiwa ni Fe ang mga sangkap para sa almusal, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bawat kilos niya ay maingat at tahimik, tila natatakot na mabasag ang marupok na kapayapaan sa loob ng mansyon. Sa kanyang harapan, nakalapag ang isang pirasong papel na may mga legal na salita na hindi niya lubos na maunawaan, ngunit ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang lamunin ang kanyang kalayaan sa susunod na 2 taon. Ito ang kasunduan ng kanyang pagkaalipin, ang kabayaran para sa utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Ang bawat sentimong ginastos ko sa operasyon ng nanay mo ay may kapalit, Fe. Mula ngayon, magtatrabaho ka ng walang sweldo hanggat hindi mo nababayaran ang lahat ng iyon. At tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, mabilis kong mababawi ang tulong na ibinigay ko sa pamilya mo. Ang tinig ni Alicia ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan habang humihigop ito ng mainit na tsaa, na tila ba ang pakikipag-usap sa isang katulong tungkol sa buhay at kamatayan ay isang normal na bahagi lamang ng kanyang umaga. Sa labas ng kusina, narinig ni Fe ang tawanan ni na Rafael at Chantal. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang insulto sa kanyang nagdurugong puso. Maya-maya pa, pumasok si Chantal sa silid. Bitbit ang sanggol na si Liam. Ang paraan ng paghawak ng babae sa bata ay halatang pilit at walang pagmamahal. Tila ba isang mamahaling gamit lamang ang kanyang karga para ipakita sa lahat. Ngunit sa sandaling makita ni Liam si Fe, ang munting bata ay nagpumiglas at iniunat ang kanyang mga kamay, pilit na gustong lumapit sa tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na init ng pagmamahal. Dito ka lang sa kandungan ko, Liam. Huwag kang lalapit sa taong may dalang malas. Ang boses ni Chantal ay matamis sa pandinig ni Rafael, nakapapasok lang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabanta habang nakatingin kay Fe. Mabilis na iniiwas ni Fe ang kanyang paningin. Nararamdaman niya ang matalas na titig ni Rafael, ngunit hindi niya magawang tumingala. Ang bawat sandali na hindi niya mahawakan ng bata ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid, kung saan tanging ang tunog ng pag-aayos ng mga plato ang naririnig. Sa ilalim ng lamesa, pasimpleng kinuha ni Fe ang isang maliit na hibla ng buhok ni Liam na naiwan sa kanyang damit noong gabi. Maingat niya itong itinago sa kanyang bulsa, ang tanging alaala ng kanilang ugnayan na hindi pwedeng agawin ng kahit na sino. Ito ang kanyang munting sikreto, ang kanyang lakas upang harapin ang isa na namang araw ng pang-aapi. Nang makaalis ang magkasintahan para sa isang lakad, naiwan si Fe na naglilinis ng mga kalat. Napansin niya ang bote ng gatas ni Liam na iniwan ni Chantal sa lamesa. Nang buksan niya ito, ang amoy ng panis na gatas ang bumulaga sa kanya. Hindi man lang tiningnan ni Chantal kung maayos pa ang pagkaing ibinibigay
sa bata. Ang puot sa dibdib ni Faye ay unti-unting napalitan ng isang matinding pangamba para sa kaligtasan ni Liam. Sa gitna ng kanyang paglilinis, napansin ni Faye ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng sofa kung saan naghalikan ang dalawa kagabi. Isang maliit na plastik na lalagyan ng gamot na walang label, ngunit may mga tirang puting pulbos sa loob. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Habang hawak niya ang misteryosong bote, biglang bumukas ang pinto at ang anino ni Doña Alicia ay muling humarang sa liwanag. Iyan ay basurang hindi mo dapat pinakikialaman, Fe. Ang boses ni Doña Alicia ay tila isang malamig na hangin na nagpapatayo ng balahibo ni Fe. Mabilis na isinilid ni Fe ang maliit na bote sa bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya tumingin sa mga mata ng matanda. Sa halip ay itinungo niya ang kanyang ulo bilang tanda ng pagpapasakop. Kahit na ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol. Sa loob ng silid-aklatan, narinig ni Faye ang mahinang tinig ni Chantal na tila isang anghel kung pakinggan. Ngunit alam ni Faye na ito ay bulong ng isang demonyo. Rafael, hindi mo ba napapansin? Parang lalong nagiging matamlay si Liam. Sabi ng isang eksperto na nakausap ko, baka dahil ito sa paligid niya. May mga taong may dalang mabigat na enerhiya. Mga taong galing sa hirap na nagdadala ng malas sa bata. Ang bawat salita ni Chantal ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Rafael. Binubura ang tiwala nito sa kaisa-isang tao na tunay na nag-aalaga sa kanyang anak. Nanatiling tahimik si Rafael. Ngunit ang buntong hininga nito ay sapat na upang malaman ni Faye na ang panlilinlang ay nagtatagumpay. Ang gaslighting na ginagawa ni Chantal ay mas tuso pa sa anumang pisikal na pananakit. Ginagawa nilang baliw at malas si Faye. Sa paningin ng lalaking dati ay itinuturing siyang bahagi ng pamilya. Faye, pumarito ka. Ang tawag ni Doña Alicia ay hindi isang paanyaya, kundi isang utos na walang puwang para sa pagtanggi. Pinadala siya ng matanda sa maliit na dambana sa dulo ng pasilyo. Dahil sa dumi ng iyong kalooban, kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos para hindi mahawa ang apo ko sa iyong kamalasan. Lumuhod ka sa sahig na ito at magdasal ka ng 100 Ave Maria. Huwag kang tatayo hanggat hindi ko sinasabi. Ang matigas na sahig ay bumaon sa mga tuhod ni Faye, ngunit ang hapdi doon ay wala sa kalahati ng hapdi sa kanyang dangal. Habang binibigkas niya ang mga dasal, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na rebulto, ngunit ang kanyang isipan ay nasa silid ni Liam. Nararamdaman niya ang tawag ng bata, ang tahimik na paghingi ng saklolo na tanging siya lang ang nakakarinig. Sa gitna ng kanyang pagluhod, dahan-dahan niyang kinapa ang bote sa kanyang bulsa. Ang puting pulbos sa loob nito ay tila isang lihim na naghihintay na mabunyag. Isang gintong sandali ang namagitan nang dumaan si Mang Lando sa gilid ng dambana. Hindi ito nagsalita, ngunit isang baso ng tubig ang palihim nitong inilapag sa tabi ni Faye bago ito mabilis na lumayo. Ang munting malasakit na iyon mula sa matandang hardinero ang nagbigay kay Faye ng lakas na huwag sumuko. Sa mundong puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa, may isa pang kaluluwang nakakakita sa kanyang paghihirap. Nang matapos ang parusa, pagod na bumalik si Faye sa kanyang maliit na silid. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto, nakita niya si Chantal na lumabas mula sa silid ni Liam. Ang mukha ng babae ay balisa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa sahig
na tila may hinahanap na mahalagang bagay. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Fe ang isang kislap ng takot at galit sa mga mata ni Chantal. Nawawala ang aking bitamina, Fe. Siguraduhin mong hindi mo iyon pinakialaman dahil kung hindi, huling araw mo na ito sa mansyong ito. Ang boses ni Chantal ay nanginginig sa matinding kaba. Isang kaba na nagpatunay kay Fe na ang bote sa kanyang bulsa ay hindi lamang isang simpleng gamot. Ito ay isang ebidensya ng isang masamang balak na maaaring pumatay sa batang walang kamalay-malay. Ang bawat iyak ng isang sanggol ay dapat na nagdadala ng habag, ngunit sa loob ng mansyong Valderrama, ang katahimikan ni Liam ang mas lalong nakakabingi at nakakatakot. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan na tumatagos sa kurtina, dahan-dahang pinihit ni Fe ang doorknob ng silid ng bata. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Maingat, may kaba, at puno ng panganib. Nang malapitan niya ang crib, ang puso ni Fe ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Si Liam ay gising, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa dilim, ngunit wala itong kislap. Walang munting tunog ng pagkagiliw. Nang iabot ni Fe ang kanyang daliri upang haplusin ang munting pisngi ng bata, laking gulat niya nang makitang bahagyang napaatras ang sanggol. Tila ba ang bawat pagdampi ay inaasahan nitong magdadala ng sakit. Diyos ko, Liam, ano ang ginawa nila sa iyo? Ang bulong ni Fe ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng bara ng emosyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang manipis na pajama ng bata upang tingnan ang binti nito. Doon sa maputi at malambot na balat ng 5 buwang gulang na sanggol ay bumulaga ang ilang maliliit ngunit matingkad na kulay ube na pasa. Ang mga bakas na iyon ay hindi galing sa pagkakauntog. Ang mga iyon ay bakas ng marahas na pagkurot. Tila ba may taong nagbuhos ng lahat ng puot sa munting katawan na ito? Ang galit sa dibdib ni Fe ay nag-alab na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Hindi na niya inisip ang sariling kaligtasan. Bit-bit ang matinding pagnanais na iligtas ang bata, mabilis siyang lumabas ng silid at tinungo ang opisina ni Rafael sa ibaba. Kailangang malaman ng kanyang amo ang katotohanan. Kailangang makita ni Rafael ang mga pasa sa katawan ng sarili nitong anak bago pa mahuli ang lahat. Ngunit bago pa man siya makarating sa dulo ng hagdanan, isang anino ang humarang sa kanyang dinaraanan. Si Doña Alicia, na tila ba isang multong hindi natutulog, ay nakatayo doon habang nakakrus ang mga braso. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Walang emosyon kundi pandidiri. Saan mo balak dalhin ang iyong maruming balita, Fe? Ang boses ng matanda ay tila isang latago na humahampas sa katahimikan ng gabi. Huwag mong sabihing magsusumbong ka kay Rafael tungkol sa mga pasang ikaw naman ang gumawa. Ang bawat salita ni Alicia ay puno ng kamandag ng gaslighting. Ibinabaliktad ang katotohanan bago pa man ito makalabas sa bibig ni Fe. Hindi ako ang may gawa nito, Doña Alicia. Si Chantal, nakita ko ang mga pasa. Kailangang makita ito ni Rafael. Ang tinig ni Fe ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Ngunit ang matanda ay tumawa lamang ng isang tuyong tawa na tila mga tuyong dahon na nagkakalitukan sa semento. Sino ang paniniwalaan niya? Isang hampas lupa na tulad mo o ang babaeng mapapangasawa niya? Mula ngayon, wala ka ng karapatang lumapit sa batang iyon. At dahil tila nakakalimot ka na sa iyong lugar, kailangan mong matuto ng leksyon. Ang kamay ng matanda ay mabilis na lumipad
at hinablot ang cellphone na hawak ni Fe. Ang tanging kaisa-isang koneksyon niya sa labas ng mansyon at sa kanyang pamilya sa probinsya. Ibinato ni Alicia ang cellphone sa sahig at bago pa man makakilos si Fe, hinawakan siya ng dalawang malalakas na security guard na bigla na lamang lumitaw sa dilim. Kinaladkad nila si Fe patungo sa madilim at masikip na silid-imbakan sa likod ng kusina. Ang tunog ng mabigat na bakal na pinto na sumara at ang pag-ikot ng susi ay umalingaungaw sa buong mansyon. Iniwan si Fe sa gitna ng ganap na kadiliman. Naiwan si Fe na nakasandal sa malamig na pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sa labas, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Liam na tila humihingi ng tulong, ngunit sa pagkakataong ito, walang Fe na darating upang patahanin siya. Ang kaisa-isang katanungan na nananatili sa isipan ni Fe habang siya ay nakakulong sa dilim ay ito. Paano ko maililigtas ang isang anghel kung ako mismo ay nakabaon na sa impyerno? Tulog na ang batang iyan, Rafael. Huwag mo na siyang istorbohin dahil mas kailangan natin ng pahinga para sa party ni Congressman mamaya. Ang tinig ni Chantal ay tila isang malambing na kanta, ngunit para kay Fe na nakakulong sa madilim na silid-imbakan, bawat salita ng babae ay tila isang patalim na naggagari sa kanyang pandinig. Habang ang mansyon ay abala sa paghahanda para sa isang marangyang gabi, si Fe ay nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang tainga ay nakadikit sa makapal na kahoy na pinto. Naririnig niya ang bawat hakbang, ang bawat tunog ng takong ni Chantal na tila ba tinatapak-tapakan ng kanyang puso. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit sa loob ng imbakan ay sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit wala itong panama sa takot na nararamdaman niya para kay Liam. Sa loob ng kusina, akala ni Chantal ay walang nakakakita sa kanya. Kinuha niya ang bote ng gatas ni Liam at mula sa kanyang bulsa ay inilabas ang maliit na bote na may puting pulbos. Ang boteng hinahanap-hanap niya kanina. Sa isang mabilis at walang katuturang kilos, ibinuhos niya ang isang malaking bahagi ng pulbos sa gatas ng bata. Gusto ko lang ng katahimikan ngayong gabi, munting bata. Matulog ka ng mahimbing para hindi mo masira ang gabi ko. Ang kanyang bulong ay puno ng lason, walang bahid ng konsensya habang inaalog ang bote upang matunaw ang gamot na pampatulog. Hindi alam ni Chantal na sa labas ng bintana ng kusina, ang matatandang mata ni Mang Lando ay nakamasid. Ang hardinero ay napatigil sa pag-aayos ng mga paso nang makita ang kahina-hinalang kilos ng magiging asawa ng kanyang amo. Nakita niya tangkop, ang kislap ng takot sa sariling refleksyon sa salamin. Ngunit bilang isang hamak na manggagawa, ang kanyang dila ay tila nakapako sa takot kay Doña Alicia. Ipinainom ni Chantal ang gatas kay Liam. Ang munting bata, sa kanyang kawalang malay, ay mabilis na lumunok, uhaw sa pagmamahal na akala niya ay galing sa kanyang ina. Ilang minuto lang ang lumipas, ang malakas na iyak ng bata ay biglang huminto. Ang katahimikan ay lumaganap, ngunit hindi ito ang katahimikan ng isang payapang pagtulog. Si Liam ay namumutla. Ang kanyang mga munting labi ay unti-unting nagkukulay asul, at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at tila kapos. Sa loob ng silid-imbakan, naramdaman ni Fe ang isang kakaibang panlalamig. Ang kanyang instinto bilang isang ina sa puso ay nagbabala. Sumisigaw siya.
Hinahampas ang pinto hanggang sa mamaga ang kanyang mga palad. Ngunit ang tunog ng malakas na musika mula sa sala ay tumatabon sa kanyang boses. Maingay na nagtatawanan sina Rafael at Chantal sa labas. Habang hawak ang kanilang mga baso ng wine, ipinagdiriwang ang isang buhay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsingil. Habang si Chantal ay humahalakhak sa isang biro ni Rafael, isang kakaibang tunog ang nanggaling sa baby monitor na nasa lamesa. Ito ay hindi iyak. Ito ay tunog ng mabilis at gipit na paghinga, kasabay ng isang mahinang kalabog mula sa crib ni Liam. Nang muling tingnan ni Mang Lando mula sa bintana, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Si Liam ay nanginginig ng malakas. Ang kanyang munting katawan ay naninigas at bumabaluktot sa isang matinding seizure. Ang gatas na may lason ay nagsisimula nang sirain ang kanyang munting sistema. Sa gitna ng tawanan at kislap ng mga hiyas sa sala, ang buhay ng tagapagmana ng mga Valderrama ay dahan-dahang kumakawala sa kanyang mga munting daliri. Diyos ko, ang anak ko, Liam! Ang hiyaw ni Rafael ay yumanig sa buong mansyon, sapat na upang malunod ang malakas na musika sa sala. Mabilis siyang tumakbo patungo sa crib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel habang nakikita ang sariling anak na nanginginig. Ang mga munting mata ay tumirik at ang mga labi ay unti-unti nang nagiging kulay ube. Sa gitna ng kaguluhan, si Chantal ay napatayo rin. Ngunit hindi takot para sa bata ang rumehistro sa kanyang mga mata, kundi ang matinding sindak na baka mabunyag ang kanyang ginawa. Mabilis na lumapit si Doña Alicia. Ang kanyang isipan ay tila isang makinang mabilis na nag-iisip ng paraan upang iligtas ang dangal ng kanilang pamilya at ang babaeng pinili niya para sa kanyang anak. Huwag kang mataranta, Chantal. Don't just stand there. Tumawag ka ng ambulansya. Ang utos ni Alicia ay mabilis. Ngunit habang si Rafael ay abala sa pagbuhat kay Liam, ang matanda ay may ibang ginagawa. Kinuha niya ang maliit na bote ng pampatulog mula sa kamay ni Chantal at mabilis na naglakad patungo sa silid ng mga katulong. Sa loob ng ilang segundo, ang ebidensya ng krimen ay nakatago na sa ilalim ng unan ni Fe nang bumukas ang pinto ng silid-imbakan. Hindi kalayaan ang sumalubong kay Fe, kundi ang poot ng isang amang nawawala sa sariling kaisipan. Kinaladkad si Fe palabas patungo sa sala, kung saan ang mga paramedic ay abala sa pag-aasikaso kay Liam. Ang paligid ay puno ng ingay, ngunit para kay Fe, ang tanging nakikita niya ay ang nanghihinang katawan ng bata na isinasakay sa stretcher. Ano ang ginawa mo sa anak ko, Fe? Bakit mo ito ginawa? Ang boses ni Rafael ay puno ng sakit at puot habang iwinawagayway ni Doña Alicia ang bote ng gamot na natagpuan sa kanyang silid. Look, Rafael, natagpuan namin ito sa gamit niya. Sinubukan niyang lasunin ang apo ko dahil sa galit sa atin. Hindi po totoo iyan. Rafael, maniwala ka sa akin, si Chantal ang may hawak niyan kanina. Ang pagmamakaawa ni Fe ay tila hanging dumaraan lamang sa pandinig ni Rafael. Ang lalaking dati ay tinitingnan siya, nang may paggalang ay ngayon ay tila isang halimaw na gustong pumatay. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa pisngi ni Fe. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galing kay Alicia. Ang kamay ni Rafael, ang lalaking lihim niyang minahal, ang siyang nagdala ng pinakamasakit na hagupit sa kanyang buhay.
Ang lakas ng sampal ay nagpadugo sa kanyang labi at nagpabagsak sa kanya sa matigas na sahig. "You are a monster, Faye. I trusted you with my son's life and you tried to kill him. Hinding-hindi kita mapapatawad." Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang kutsilyong ibinabaon sa puso ni Faye. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya habang nakikita ang pagkamuhi sa mga mata ng lalaki. Sa gitna ng ulan na lalong lumakas sa labas, dumating ang mga pulis. Walang nagawa si Faye kundi ang umiyak ng tahimik habang nilalagyan siya ng posas. Habang hinihila siya palabas ng mansyon, nakita niya ang nakakalokong ngiti ni Chantal na nakatago sa likod ng panyo. Nagpapanggap na umiiyak para kay Liam. "Faye, you're going to rot in jail." Sigaw ni Alicia habang ang pinto ng patrol car ay sumasara. Ang huling nakita ni Faye bago siya tuluyang ilayo ay ang ilaw ng ambulansya na naglalaho sa dilim, bitbit ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya nananatiling buhay. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kawalan, isang biktima ng katotohanang pinatay ng kapangyarihan at salapi. "Huwag na huwag mong papangalanan ang anak ko sa marumi mong bibig, Pe. Para sa amin, patay ka na at ang alaala mo ay isang sumpa sa pamilyang ito." Ang mga salitang ito ni Rafael ay tila mga bubog na isinaksak sa lalamunan ni Faye, mas masakit pa sa bawat patak ng ulan na humahagupit sa kanyang katawan sa labas ng presinto. Dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at sa takot ni Doña Alicia na magkaroon ng mahabang investigasyon na maaaring maglantad sa kanilang baho, hindi itinuloy ang kaso. Ngunit ang kalayaang ibinigay sa kanya ay mas malala pa sa habambuhay na pagkapiit. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, si Faye ay nakatayo sa gilid ng kalsada, walang sapato sa paa at basang-basa ang manipis na uniporme. Wala siyang dalang kahit isang sentimo. Maging ang kanyang tsinelas ay naiwan sa loob ng mansyong naging impyerno niya. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang mas matinding ginaw ay nanggagaling sa kanyang kalooban. Naalala niya ang mga gabing tiniis niya ang puyat, kung paano niya ginamit ang sariling hininga upang painitin ang mga paa ni Liam noong nilalamig ang bata. Ngayon, sa gitna ng baha at unos, siya ang nanginginig at ang tanging yakap na nararamdaman niya ay ang malupit na hangin. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin kahit na basang-basa siya ng ulan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang kabutihan ay tinumbasan ng ganitong kalupitan, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay manhid na. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay nagkukulay asul na rin tulad ng labi ni Liam noong gabi ng seizure. Ang bawat hakbang niya sa magaspang na semento ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwisik ng maruming tubig sa kanyang mukha. Tila ba pati ang mundo ay nakikiisa sa pag-alipusta sa kanya. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang maliit at basang bagay. Nang ilabas niya ito, nakita niya ang munting medyas ni Liam na palihim niyang naitago. Ito ang medyas na suot ng bata noong unang beses itong ngumiti sa kanya. Sa gitna ng dilim, hinalikan ni Faye ang munting tela, ang tanging alaala ng isang pag-ibig na walang bahid ng interes o pera. Dito, sa gilid ng kalsadang puno ng putik, ang isang hamak na katulong ay nawalan ng lahat. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling puno ng malasakit para sa batang iniwan niya sa kuko ng mga halimaw. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nang walang patutunguhan, ang paningin ni Faye ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng lungsod
ay tila mga bituin na dahan-dahang naglalaho. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang kalsada, habang ang kanyang diwa ay unti-unting nawawala. Isang pares ng sapatos na itim, makinang at tila hindi nababasa ng ulan ang huminto sa tapat ng kanyang mukha. Isang malaking payong ang humarang sa ulan na bumabagsak sa kanya at isang boses ng isang estranghero ang narinig niya sa gitna ng dagundong ng kulog. Sino ang maniniwala sa isang babaeng itinapon na ng lipunan? Isang kaluluwang durog na ang tanging yaman ay ang katotohanang walang gustong makinig. Sa huling sandali, bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng aking laban? O simula pa lamang ng isang mas malupit na pagbangon? Ang init ng kumot na bumabalot sa aking katawan ay tila isang panaginip na ayaw ko ng gisingan. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging init na naramdaman ni Fe ay ang init ng pagod at ang nagbabagang lagnat ni Liam. Ngunit ngayon, sa pagmulat ng kanyang mga mata, hindi ang madilim na kisame ng silid-imbakan ang kanyang nakita, kundi ang isang malinis at puting silid na amoy lavender at pag-asa. Nandito ka sa ligtas na lugar, Fe. Huwag kang matakot. Ang tinig ay galing sa isang lalaking may katandaan na nakasuot ng salamin at may mga matang puno ng katapatan. Siya, si Attorney Ramos, ang taong nakakita sa kanya sa gitna ng bagyo. Hindi lamang siya isang abogado. Siya ay bahagi ng isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan. Dahan-dahang naupo si Fe. Ang kanyang katawan ay masakit pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula ng luminaw. Habang humihigop siya ng mainit na sabaw na ibinigay sa kanya, bawat higop ay tila nagbabalik ng kanyang nawalang pagkatao. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi siya tiningnan bilang isang asong bantay, kundi bilang isang tao na may dignidad. Ikinuwento ni Fe ang lahat, mula sa unang sampal ni Doña Alicia, ang pagtataksil ni Rafael, hanggang sa lihim na bote ng gamot ni Chantal. Ngunit paano ko po malalabanan ang mga Balderrama? Wala akong pera, wala akong boses, at mas lalong wala akong kapangyarihan laban sa kanila. Ang boses ni Fe ay nanginginig, puno ng kawalang pag-asa, na tila isang aninong ayaw siyang iwan. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, isang kumatok sa pinto. Ang pumasok ay si Mang Lando. Ang matandang hardinero ay mukhang balisa, pabalik-balik ang tingin sa labas, tila may nagmamatyag. Mabilis siyang lumapit kay Fe at inilapag sa lamesa ang isang lumang cellphone. Ang cellphone na akala ni Fe ay tuluyan nang winasak ni Doña Alicia. Itinago ko ito, Fe. Hindi ko hinayaang masira ang tanging paraan para malinis ang pangalan mo. At hindi lang iyan. Ang tinig ni Mang Lando ay bumaba, naging isang bulong na puno ng seryosong babala. Noong gabing lasunin ni Chantal ang bata, hindi niya alam na naka-install ang isang lumang security camera sa kusina na ako lang ang may alam. Narito ang memory card, Fe. Narito ang muka ng katotohanan. Nang marinig ni Fe ang mga salitang iyon, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang memory card na hawak ni Mang Lando ay hindi lamang isang piraso ng plastik. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang boses, at ang kanyang paraan upang mabawi si Liam mula sa mga kuko ng mga halimaw.
Ang takot na nanahan sa kanyang puso sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi ako aalis ng Maynila, Attorney Ramos. Ang boses ni Fe ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, kasing tigas ng bakal na dumaan sa apoy. Akala nila ay tapos na ako nang itapon nila ako sa ulan. Akala nila ay mananatili akong piping aso na nasasaktan lang. Ngunit nagkakamali sila. Tumayo si Fe at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malayo at marangyang gusali kung saan alam niyang nandoon ang mga balderrama. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang muka ni Liam na humihingi ng tulong. Ang laban na ito ay hindi na para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kaisa-isang nilalang na nagparamdam sa kanya na siya ay isang ina sa puso. Ang mga balderrama ay may pera, ngunit si Fe ay may katotohanang handang sumunog sa kanilang imperyo. Ngunit habang tinitingnan ni Fe ang cellphone, isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salitang nakasulat doon ay nagpalamig muli sa kanyang dugo. "Huwag kang magpapakita, Fe. Hawak namin ang pamilya mo sa Samar." Para akong isang multong bumabalik sa sarili kong impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako narito upang magsilbi, kundi upang magmatyag. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala sa katahimikan ng gabi, habang dahan-dahan kaming bumabagtas ni Mang Lando sa madilim na bahagi ng bakod ng mansyon. Ang amoy ng basang lupa at mga dahon ay humahalo sa takot na nanunuot sa aking balat. Ngunit ang bawat hakbang ko ay ginagabayan ng isang layunin. Ang muling masilayan si Liam. Sa tulong ng matandang hardinero, nakapasok ako sa isang maliit at nakatagong silid sa ilalim ng mansyon. Isang lumang bodega ng mga kagamitan sa hardin na matagal nang hindi nabubuksan. Dito, sa gitna ng mga kinakalawang na kasangkapan at amoy ng kalumaan, ay may isang maliit na crack sa pader na nagbibigay ng tanawin sa bahagi ng sala at sa hagdanang patungo sa silid ni Liam. Ito ang aking naging kanlungan, ang aking dambana ng paghihiganti at pagmamatyag habang ang pamilya ko sa Samar ay pansamantalang itinatago ni Attorney Ramos sa isang ligtas na lugar. Mula sa aking kinalalagyan, narinig ko ang pamilyar na tunog ng takong ni Chantal. Ang bawat tunog nito sa itaas ng aking ulo ay tila pagpukpok ng pako sa aking dibdib. Sumilip ako sa siwang at nakita ko ang babaeng sumira sa aking buhay. Hawak niya ang isang baso ng wine. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainip habang nakatingin sa kanyang relo. Walang bakas ng pag-aalala para sa bata. Walang bakas ng pagsisisi sa krimeng ginawa niya. Saan na naman ba nagpunta si Rafael? Nakakabaliw ang katahimikan sa bahay na ito kapag wala siya. Ang tinig ni Chantal ay puno ng iritasyon. Tila ba ang mansyong ito ay isang kulungan para sa kanya, sa halip na isang tahanan. Maya-maya pa, narinig ko ang mahinang iyak ni Liam mula sa itaas. Isang iyak na hindi malakas, kundi isang hikbi ng isang batang pagod na sa paghingi ng pansin. Ang bawat hikbi niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa aking kaluluwa. Gusto kong tumakbo. Gusto kong akyatin ang bawat baitang ng hagdanan at agawin ang bata, ngunit kailangan kong manatiling anino. Isang gintong sandali ang naganap nang dahan-dahang lumabas si Mang Lando mula sa dilim ng hardin at lumapit sa bintana ng silid ni Liam. Nakita ko kung paano niya itinaas ang isang maliit na puppet na gawa sa medyas. Ang medyas na ibinigay ko sa kanya
bago ako lumisan. Sa isang sandali, tumigil ang iyak ni Liam. Nakita ko ang munting kamay ng bata na dumampi sa salamin ng bintana. Tila ba nararamdaman niya ang presensya ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa aking maruming pisngi. Ang munting ugnayang iyon, sa gitna ng kuta ng kaaway, ang nagpaalala sa akin kung bakit ako narito. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Narinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto sa itaas. Pumasok si Chantal sa silid ni Liam at kahit hindi ko sila nakikita ng direkta, narinig ko ang kanyang pagalit na boses. "Manahimik ka, Liam! Hindi mo ba nakikitang pagod ako? Huwag kang mag-inarte na parang nandoon pa ang yaya mong hampas lupa." Ang bawat salita niya ay sinundan ng tunog ng marahas na pagkakasa ng pinto ng crib. Dahil sa matinding galit, hindi ko napansin na nasagi ko ang isang lumang lata ng pintura sa aking tabi. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng bodega. Napatigil ang lahat. Narinig ko ang biglang pagtahimik ni Chantal sa itaas. Kasunod ang kanyang mabibigat na hakbang patungo sa direksyon ng bodega. "Sino ang nariyan?" "Mang Lando, ikaw ba iyan?" Ang boses ni Chantal ay puno ng hinala at takot, papalapit ng papalapit sa pintong kinatatayuan ko. Pinigilan ko ang aking hininga. Ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Nakita ko ang anino ng kanyang mga paa sa ilalim ng pinto at ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob na matagal nang kinalawang. Kaya ko bang harapin ang demonyong ito ng mukaan? O muli ba akong magiging biktima sa loob ng sarili kong pinagtataguan? Ang bawat segundo ay tila isang taon habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Inilalantad ang dilim na kinaroroonan ko sa liwanag ng kanyang pag-aalinlangan. Kung mamatay man ang batang iyan, at least hindi na ako mahihirapan sa pagpapanggap bilang isang huwarang ina. Ang mga salitang ito ni Chantal na binulong niya sa kanyang sarili habang papalapit sa pinto ng bodega ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Fe. Sa loob ng madilim at masikip na silid, naramdaman ni Fe ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig at magaspang na pader, habang ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay naninigas sa takot. Habang ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ay lumilikha ng isang tila walang katapusang ingay sa katahimikan, naalala ni Fe ang bawat gabing pinagpuyatan niya para lamang masiguradong humihinga ng maayos ang bata. Ang sakripisyo niya ay itinapon lamang sa basurahan ng mga taong ang tanging alam ay magmahal ng sarili. Ang pag-ikot ng susi ay tila paghatol sa kanyang kamatayan. Ngunit sa isang iglap, ang boses ni Mang Lando ay umaling-awngaw mula sa malayo. "Ma'am Chantal, ang kotse po ni Sir Rafael. Parang may problema sa gulong sa labas." Ang sigaw ng matandang hardinero ay puno ng pagmamadali, sapat na upang mapatigil ang kamay ng babae sa pinto. Narinig ni Fe ang mabilis na paglayo ng mga hakbang ni Chantal, isang tunog na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon sa gabing iyon. Nang masiguro niyang wala na ang panganib, lumabas si Fe sa kanyang pinagtataguan, taglay ang isang layunin. Sa tulong ni Mang Lando, tinungo nila ang likurang bahagi ng mansyon kung saan itinatambak ang mga basura ng pamilya Valderrama.
Sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at mga marangyang kagamitang itinapon na, nagsimulang maghukay si Fe. Ang bawat plastik na kanyang binubuksan ay naglalabas ng amoy ng kabulukan. Ngunit para sa kanya, ito ang amoy ng katotohanan. Doon, sa ilalim ng mga basag na bote ng mamahaling pabango ni Chantal, natagpuan ni Fe ang isang maliit na supot. Sa loob nito ay ang mga nawawalang ebidensya. Ang mga walang lamang bote ng pampatulog na may bakas pa ng puting pulbos. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang orihinal na keok laudong na pinunit ni Alicia, ngunit hindi tuluyang nawasak. Ang mga piraso ng papel na nagpapatunay ng kanyang pagkaalipin ay muling nabuo sa kanyang mga kamay. Tila isang puzzle ng kanyang paghihirap. Isang gintong sandali ang namagitan nang mapansin ni Fe ang isang lantang bulaklak ng sampagita na nakasabit sa gilid ng basurahan. Naalala niya ang araw na ibinigay ito sa kanya ni Liam. Isang munting kilos ng pagmamahal mula sa isang batang wala pang malay. Hinalikan niya ang tuyong talulot, ang kanyang tanging inspirasyon, sa gitna ng lahat ng dumi at baho ng pamilyang ito. Ang bawat piraso ng basurang hawak niya ngayon ay magiging mitya ng pagsabog ng kanilang kasinungalingan. Habang pabalik sila sa madilim na sulok ng hardin, biglang bumukas ang malaking glass door ng mansyon. Lumabas si Rafael, hawak ang isang baso ng alak at tumitig sa kawalan ng gabi. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at isang emosyong tila pagsisisi. Ngunit ang kanyang pride ay nananatiling hadlang. Tumigil ang mundo ni Fe nang dahan-dahang lumingon si Rafael sa direksyon kung saan siya nakatago. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tumama sa anino ni Fe, inilalantad ang kanyang anyo sa gitna ng mga halaman. Fe? Ang bulong ni Rafael ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba nakakita siya ng isang multong bumabangon mula sa nakaraan. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Fe, habang ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang bawat segundo ng paglapit ni Rafael ay tila isang paghatol. Hanggang kailan kayang manatiling lihim ng isang katotohanang pilit ibinabaon sa limot, lalo na kung ang taong sumira sa iyo ay siya ring taong kaisa-isang nakakakita sa iyong anino. Ang pag-ibig na walang mata ay parang lason na kusang iniinom, kahit na alam mong ito ang uubos sa iyong hininga. Sa gitna ng madilim na hardin, nanigas ang buong pagkatao ni Fe habang papalapit ang anino ni Rafael. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ng lalaki ay humalo sa malamig na simoy ng gabi, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng matinding kaba at pait. Sino ang nariyan? Fe, ikaw ba iyan? Ang boses ni Rafael ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba ang kanyang sariling konsensya ay lumilikha ng mga imaheng hindi niya kayang harapin. Ngunit bago pa man niya tuluyang malapitan ang kinaroroonan ni Fe, mabilis na lumabas si Mang Lando mula sa likod ng isang malaking puno, bitbit ang isang lumang gunting sa paghahalaman. Sir Rafael, ako lang po ito. Nag-aayos lang po ng mga nadapuling halaman dahil sa bagyo kagabi. Ang tinig ng matandang hardinero ay kalmado, isang bihasang pagpapanggap na nagligtas kay Fe mula sa kapahamakan. Huminto si Rafael, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa dilim bago siya bumuntong hininga ng malalim. Akala ko ay bumalik siya. Ang kanyang bulong ay halos hindi marinig. Isang pag-amin ng pangungulila na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mapagmataas na mukha. Sa loob ng mansyon,
Ang katahimikan ay tila isang sumpa. Pumasok si Rafael sa silid ni Liam, ngunit ang nakita niya ay hindi ang masayang sanggol na dati niyang kilala. Si Liam ay nakahiga lang, nakatitig sa kisame, na tila ba ang lahat ng kulay sa kanyang mundo ay naglaho na. Nang tangkaing hawakan ni Rafael ang kamay ng anak, mabilis itong binawi ng bata, isang reaksyong nagpapakita ng takot sa halip na pagkilala. Nay? Fe? Ang munting tinig ni Liam ay lumabas sa kanyang mga tuyong labi, mahina at tila isang panalangin sa gitna ng disyerto. Ang salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Rafael. Sa loob ng 5 buwan, ang tanging pangalang binabanggit ng kanyang anak ay ang pangalan ng babaeng itinuring nilang kaaway. Ang bawat naife na nanggagaling sa bata ay isang sampal sa kanyang pagiging ama, isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi nabibili ng kahit anong yaman. Huwag mong pakinggan ang batang iyan, Rafael. Guni-guni lang iyan dahil sa lagnat niya noong nakaraang araw. Ang boses ni Chantal ay sumingit sa katahimikan, habang dahan-dahang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Rafael. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng lalaki. Ginagamit ang kanyang ganda upang takpan ang katotohanang unti nang bumubulaga. Marami pang bata sa mundo, mahal ko. Ang mahalaga ay tayo. At ang kinabukasan ng ating pamilya. Isang gintong sandali ang namagitan nang mapansin ni Rafael ang isang munting mantsa ng luha sa pisngi ni Liam. Kinuha niya ang kanyang panyo at maingat itong pinunasan. Ngunit habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang maliit na peklat sa likod ng tainga ng bata. Isang peklat na tila bakas ng isang matulis na kuko. Ang kanyang puso ay kumaba. Isang binhi ng pagdududa ang dahan-dahang sumisibol sa kanyang isipan. Kahit na pilit itong binubura ng mga matatamis na salita ni Chantal. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Alicia. Ang kanyang muka ay puno ng awtoridad at determinasyon. Tapos na ang paghihintay, Rafael. Sa susunod na linggo, gaganapin ang inyong grand engagement party. Kailangan nating ipakita sa buong mundo na ang pamilya Valderrama ay nananatiling matatag sa kabila ng mga iskandalong dala ng mga taong walang halaga. Ang kanyang anunsyo ay tila isang hatol na walang apela. Gaganapin ang party sa hotel at doon natin tatapusin ang lahat ng usap-usapan. Ang ngiti ni Alicia ay tila isang bitag na handa ng sumara. Hindi alam ng matanda na habang nagpaplano sila ng kanilang tagumpay. Sa labas ng bintana, ang mga mata ni Fe ay nakatitig sa kanila, puno ng apoy na handang tumupok sa lahat ng kanilang itinatagong dumi. Ang engagement party na ito ay hindi magiging simula ng isang pagsasama, kundi ang magiging entablado ng kanilang pinakamalaking pagbagsak. Ang kinang ng mga diamante sa iyong leeg ay hindi sapat upang itago ang baho ng iyong budhi, Chantal. Habang ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng isang 5 bituing hotel ay napupuno ng mga sariwang bulaklak at mamahaling dekorasyon, ang hangin ay tila nananatiling mabigat para sa mga taong may itinatagong lihim. Ang ingay ng mga manggagawa na nag-aayos ng entablado at ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila isang paghahanda para sa isang koronasyon. Ngunit para sa isang taong nagmamasid mula sa malayo, ito ay isang paghahanda para sa isang libing ng dangal. Sa loob ng isang pribadong suite, nakaharap si Chantal sa malaking salamin.
Suot ang isang puting gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat tahi ng tela ay tila perpekto, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip habang pinapagalitan ang isang batang sastre na inaayos ang laylayan ng kanyang damit. Huwag mong hawakan ang tela ng ganyan. Baka madumihan ng pawis mong galing sa hirap. Ang boses ni Chantal ay tila isang matalim na gunting na pumuputol sa dignidad ng batang babae. Si Doña Alicia, na nakaupo sa isang silya sa gilid, ay tumango lamang bilang pagsang-ayon. Kailangang maging perpekto ang lahat ngayong gabi, Chantal. Ang pamilya Valderrama ay hindi tumatanggap ng kahit anong mantsa sa damit man o sa pangalan habang nagaganap ang marangyang paghahanda. Sa isang maliit at tahimik na silid sa opisina ni Attorney Ramos, si Faye ay naghahanda rin. Ngunit hindi gown o alahas ang kanyang suot, kundi ang isang matibay na determinasyon na nakaukit sa kanyang mukha. Sa harap niya ay nakalatag ang mga armas na kanyang gagamitin. Ang lumang cellphone, ang memory card na naglalaman ng katotohanan, at ang mga pinagdugtong-dugtong na piraso ng Keyok Laudong. Handa ka na ba, Pe? Ang tanong ni Attorney Ramos ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang suporta. Ang laban na ito ay hindi magiging madali. Maaari nilang gamitin ang kanilang pera upang patahimikin tayo bago ka pa man makapagsalita. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang babala, ngunit si Faye ay tumingin lamang sa isang maliit na larawan ni Liam na kanyang hawak. Kahit anong mangyari, attorney, kailangang malaman ng mundo kung anong klaseng mga tao sila. Para kay Liam, gagawin ko ang lahat. Isang gintong sandali ang namagitan nang ilabas ni Faye ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyong iniwan ni Rafael noong gabing iligtas niya ang bata. Dahan-dahan niya itong tiniklop. Ang bawat tupi ay tila isang paalam sa mga pangarap na dati niyang binuo para sa lalaking hindi siya pinanigan. Ang panyong ito, na dati ay simbolo ng kanyang tahimik na pag-ibig, ay magiging saksi na rin sa kanyang muling pagbangon. Wala nang luha na papatak mula sa kanyang mga mata. Tanging ang lamig ng katarungan ang nananahan sa kanyang kalooban. Nang sumapit ang gabi ng party, ang labas ng hotel ay napuno ng mga mamahaling sasakyan at mga kilalang tao sa lipunan. Ang mga flash ng kamera ng mga media ay tila mga kidlat sa gitna ng kadiliman. Sa loob, si Rafael ay nakatayo sa gitna ng mga bisita. Hawak ang isang baso ng wine, ngunit ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa pintuan. May isang bahagi ng kanyang puso na tila naghihintay sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nang lumabas si Chantal, nakangiti at tila isang reyna, ang lahat ay nagpalakpakan. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Rafael ay wala doon. Sa kabilang dako, sa pintuan ng mga empleyado sa likod ng hotel, isang babae na nakasuot ng simpleng itim na damit ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad, malayo sa imahe ng isang katulong na dati ay laging nakayuko. Ngunit nang tangkaing pumasok ni Faye sa main ballroom, dalawang malalaking guard ang humarang sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay tila mga pader na hindi matitibag. Wala ka sa listahan ng mga bisita, miss. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Ang boses ng guard ay matigas at walang pakundangan. Tumingin si Faye sa loob ng ballroom kung saan nakita niya si Doña Alicia na nagtataas ng kanyang baso para sa isang toast. Ang distansya sa pagitan ng kanyang kinalalagyan at ng entablado ay tila isang milya. Ngunit sa kanyang mga mata, ang apoy ng katarungan ay lalong nag-alab. Paalisin ang babaeng iyan,
Narinig ni Faye ang boses ni Chantal mula sa malayo na nakapansin sa kaguluhan sa pintuan. Ang mga guard ay nagsimulang humawak sa braso ni Faye upang siya ay kaladkarin palabas, habang ang mga tao ay nagsisimulang lumingon at bumulong. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, isang boses ng isang lalaki ang umaling-awngaw, sapat na upang mapatigil ang lahat. Bitawan niyo siya. Siya ang aking panauhin. Ang bawat hakbang sa gitna ng karangyaan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit ang apoy sa puso ni Faye ay mas matindi kaysa sa anumang sakit. Ang boses ni Attorney Ramos ay umaling-awngaw sa buong ballroom, sapat na upang mapatigil ang musika at ang tawanan ng mga elitistang panauhin. Bitawan niyo siya, ulit ng abogado habang naglalakad siya sa tabi ni Faye, kasama ang ilang mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Ang mga gwardya ay dahan-dahang nagbitiw, tila natakot sa awtoridad na dala ng abogado. Si Faye ay naglakad ng diretso, ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa entablado kung saan nakatayo sina Rafael at Chantal. Ang bawat matang nakatingin sa kanya ay puno ng panghuhusga at pagtataka. Ngunit hindi na siya ang dating Faye na mabilis na nayuyuko ang ulo sa takot. Ngayon, siya ang bagyo na handang sumira sa mapayapang kasinungalingan ng mga Valderrama. Anong kalokohan ito? Faye, paano ka nakabalik dito? Ang sigaw ni Chantal ay puno ng kaba na pilit niyang itinago sa likod ng galit. Ang kanyang puting gown ay tila nawalan ng kinang habang papalapit ang babaeng kanyang minaltrato. Si Doña Alicia ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Security. Ilabas ang mga taong ito. Sinisira nila ang pinakamahalagang gabi ng pamilya ko. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na lumapit si Attorney Ramos sa technician sa likod ng malaking LED screen. Sa isang iglap, ang slide ng mga romantikong larawan nina Rafael at Chantal ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malabo, ngunit malinaw na video mula sa isang security camera. Ang buong ballroom ay biglang tumahimik, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog. Sa screen, nakita ng lahat si Chantal sa loob ng kusina ng mansyon. Malinaw ang bawat kilos niya habang inilalabas ang maliit na bote at ibinubuhos ang puting pulbos sa bote ng gatas ni Liam. Nakita ang kanyang malamig na ngiti habang inaalog ang bote bago ito ibigay sa bata. Ang tunog ng video ay mahina, ngunit ang bawat galaw ni Chantal ay tila sumisigaw ng katotohanan. Ang baso ng alak sa kamay ni Rafael ay lumagpak sa sahig. Nadurog ang kristal gaya ng kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Ang bawat piraso ng basag na baso ay tila sumasalamin sa kanyang pagkabulag. Tumingin siya sa screen, pagkatapos ay kay Chantal, at huli ay kay Faye na ngayon ay nakatayo na sa harap ng entablado. Diyos ko, Chantal! Ano ito? Ang boses ni Rafael ay nanginginig, puno ng hiningang tila hindi na lumalabas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumayo sa babaeng katabi niya. Tila ba nadidiri siya sa bawat bahagi ng balat nito na kanyang hinawakan. Isang gintong sandali ang namagitan nang ilabas ni Faye ang munting medyas ni Liam mula sa kanyang bulsa. Itinaas niya ito upang makita ng lahat, lalo na ni Rafael. Ang pera ninyo ay kayang bumili ng katahimikan ng media, pero hindi nito kayang bilhin ang nagniningning na katotohanan. Ang mga salita ni Faye ay kalmado,
Ngunit bawat isa ay tila isang palasong tumatama sa puso ng mga nakikinig. Tinawag ninyo akong hampas lupa, tinawag ninyo akong kriminal. Pero sino ngayon ang tunay na halimaw na pumatay sa kaluluwa ng isang bata? Hindi iyan totoo! Gawa-gawa lang iyan! Chantal screamed, trying to reach for the screen as if she could erase the memory card with her bare hands. Ngunit ang mga pulis ay mabilis na humarang. Doña Alicia tried to bribe the officers in front of everyone. But the flash of the media's cameras captured every dirty move she made. Ang kahihiyan ay hindi na mapipigilan. Ang kanilang imperyo ay dahan-dahang gumuguho sa harap ng mga taong dati ay tinitingala sila. Habang ang kaguluhan ay lumalala, si Rafael ay lumapit kay Fe. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Fe, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Pero bago pa man siya makahawak sa braso ni Fe, mabilis siyang iniwasan ng babae. Ang bawat patak ng luha ni Rafael ay tila wala ng halaga para sa pusong matagal ng pinatigas ng sakit. Biglang nagwala si Chantal. Sa gitna ng kanyang desperasyon, kumuha siya ng isang matalim na piraso ng basag na kristal mula sa sahig at sumugod patungo kay Fe. Ang bawat tao sa ballroom ay napasigaw sa sindak habang ang babaeng nakaputing gown ay tila naging isang baliw na handang pumatay. Ngunit sa huling segundo, isang pamilyar na boses ng bata ang umaling awngaw mula sa itaas na palapag ng hotel. Isang tinig na nagpatigil sa lahat ng galaw. Ang bawat imperyong itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho. At sa gabing iyon, ang mga Valderrama ay nabaon sa sarili nilang dumi. Habang ang mga pulis ay pilit na pinapakalma ang nagwawalang si Chantal, ang kanyang puting gown ay tila naging isang basahan na lamang sa gitna ng kahihiyan. Hindi ako ang may gawa nito. Kasalanan mo ito, Fe! Ang huling hiyaw ng babae bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng ballroom. Ang kanyang mga kamay ay nakakulong na sa malamig na bakal ng posas. Si Doña Alicia, ang reyna ng mga Valderrama, ay naiwang nakatayo sa gitna ng entablado. Ang bawat matang nakatingin sa kanya ay puno ng pandidiri. Ang kanyang dignidad na pilit niyang pinangalagaan sa pamamagitan ng pang-aapi ay naglaho na parang usok. Wala ng perang kayang bumili sa dangal na nawala sa isang gabi. Sa kabilang dako, si Rafael ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hagulhol ng pagsisisi. Fe, Liam. Ang tanging nabibigkas niya, ngunit ang bawat salita ay tila huli na. Ang hangin sa Samar ay amoy dagat at sariwang damo, malayo sa nakakasakal na polusyon ng Maynila. Sa harap ng isang maliit ngunit malinis na bahay na gawa sa kawayan at semento, nakaupo si Fe sa isang tila duyan. Dito niya itinayo ang Esperanza, isang munting mayam para sa mga batang inabandona at nangangailangan ng pagkalinga. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagod. Ang bawat linya ng kanyang ngiti ay puno na ng kapayapaan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga niyugan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa dulo ng kalsada. Bumaba ang isang lalaki, si Rafael. Ngunit hindi na ito ang mapagmataas na Rafael na nakilala ni Faye. Suot niya ang simpleng t-shirt at maong, at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng kayabangan, kundi puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa kanyang tabi ay isang batang lalaki na ngayon ay nakakalakad na ng matatag. Si Liam. Nang makita ng bata si Faye mula sa malayo,
Ang kanyang mga mata ay kislap na parang mga bituin. Nanay Fe! Nanay Fe! Ang malakas na tawag ni Liam habang tumatakbo patungo sa babaeng nagbigay sa kanya ng tunay na buhay. Si Rafael ay nanatiling nakatayo sa malayo. Hindi siya lumapit upang hindi masira ang sagradong sandali ng dalawa. Isang dahan-dahang tango lamang ang ibinigay niya kay Fe. Isang tango ng paggalang at pagtanggap na ang babaeng ito ang tunay na tagapagligtas ng kanyang anak. Alam ni Rafael na may mga pagkakamaling hindi kayang burahin ng simpleng patawad. Ngunit ang makita ang kanyang anak na muling tumatawa sa piling ni Fe ay sapat na kabayaran para sa kanyang mga kasalanan. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Samar ay tila isang banayad na haplos sa pusong matagal na nagtiis ng hagupit ng bagyo. Sa pagtatapos ng ating kwento, hindi lamang nakahanap si Fe ng isang kanlungan. Napatunayan niya na ang pinakamadilim na gabi ay natatapos din sa pagsibol ng isang maliwanag na umaga sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan si Fe ay kinaladkad palabas ng mansyon habang nanginginig sa takot para sa buhay ni Liam, naramdaman ko rin ang bigat at hapdi sa aking dibdib. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hindi lamang binuo mula sa imahinasyon, kundi hango sa mga totoong hibla ng buhay, pagtitiis, at tagumpay na nakikita natin sa ating paligid araw-araw. Ito ay isang alay para sa bawat babaeng patuloy na lumalaban ng may dangal. Sa mundong ito, madalas tayong ituring na parang isang lumang medyas ng bata. Maliit, madaling mawala, at madalas na binabaliwala kapag ito ay marumi na. Ngunit gaya ng medyas na itinago ni Fe, doon nananahan ang init at ang pinakamagandang alaala ng ating pagkatao. Maaari tayong itapon sa putik, ngunit ang pag-ibig na dala natin ang laging magsisilbing proteksyon laban sa lamig ng mundong mapanghusga. Kung kayo ang nasa katayuan ni Fe, hahayaan niyo rin bang manatili ang katahimikan sa inyong puso o pipiliin ninyong harapin ang inyong mga takot para sa katarungan? Naniniwala ba kayo na sapat na ang pagsisisi ni Rafael upang siya ay bigyan ng pangalawang pagkakataon? Napapaisip din ako, nasaan kaya kayo habang pinapakinggan ang kwentong ito? Marahil ay abala sa paglilinis ng bahay, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Ibahagi ninyo ang inyong nararamdaman at kwento sa ating comment section. Dahil dito, kayo ay palaging may puwang at pakikinggan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Naway manatiling nagniningning ang liwanag sa inyong mga puso, anuman ang dilim na inyong pinagdaraanan. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwentong may damdamin, tanyag na pamagat, ang liwanag sa silid ng dilim. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.